Ready na ba kayo? Oo! Hindi. Solid lahat. Isa, mapalad, lahat ng What's up mga kabitenyo? Ngayon ay ipapakilala ko na ang isang taong alam kong kaninang nyo pa iniintay. Siya ang may puso para sa bayan, tapang para sa pagbabago, at talino para sa kinabukasan. Sa darating na halalan, kilalanin natin ang tunay na mapalad, si Isa Mapalad. Nais ko pong bumati ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ikinalulugod ko po na tumindig ngayon sa inyong harapan upang ipabatid na ako po ay tatakbo bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan 2025. Ako po ay naririto hindi lamang bilang kandidato para sa pinakamataas na posisyon sa bansa, kundi bilang kapwa Pilipino na nangangarap ng mas magandang kinabukasan para sa ating bayan. Ako, si Isa Mapalad, at handa akong maglingkod bilang inyong Pangulo. Hindi para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa bawat Pilipino na umaasa sa kaunlaran ng ating bansa. Sa mga nakalipas na taon, marami tayong pinagdaan ng pagsubok. Mula sa pandemya, sa sunod-sunod na kalamidad, at sa patuloy na paghihirap ng bawat pamilyang Pilipino. Sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala ako na kayang-kaya natin bumangon muli. Ang Pilipinas ay may kakayahang magtagumpay kung ang gobyerno ay tunay na makikinig at magsisilbi sa lahat. Ngayon ako ay tumatakbo, siguro iniisip ninyo, ano ang pwedeng gawin ng isang Isa Mapalad bilang Pangulo? Kung ako ang magiging Pangulo, gagawin ko ang lahat upang maibsan ang kahirapan dahil ito ang punot dulo ng problema natin sa ating bayan. Totoo na madaming problema ang ating bansa tulad ng droga. Kaya kailangan natin ng isang malakas at matapang na lider na may malasakit at tumutulong sa mga nangangailangan. Importante na gumawa na tayo ng solidong aksyon. Sa ating mga nanay at tatay na nandito, sino ang may anak na gusto magkolehiyo? Sa tulong ng gobyerno, aming ipapasang batas na lahat ng mga kapos sa pinansyal, ngunit masipag, determinado, matalino, at karapat-dapat na makapag-aral ay libreng pumasok sa mga state universities at colleges. Susuportahan natin na mas dumami pa ang manufacturing dito sa Pilipinas sapagkat kapag ito ay dumami, madaming trabaho ang may lilikha at madaming mga made in the Philippines na produkto ang may export sa buong mundo. Nararapat lamang na tangkilikin natin ang sariling atin. Ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural na may sukat ng 30 milyong hektarya at 47% nito ay lupang pang-agrikultura. Mayroon tayong mayamang lupa, likas na yaman, masisipag na magsasaka at mga agri-research na institusyon. Biniyayaan tayo ng napakaraming resources, ngunit hindi talaga natin inuuna ang agrikultura na siyang bulugod ng ating ekonomiya. Ito ang nagsisilbing pangunahing pinagkukuhanan ng kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino. Ang ating mga magsasaka at mangingisda ang siyang tunay na bayani ng ating lipunan.
Sila ang nagtatanim at nangingisda upang tayo ay may makain. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, sila ay madalas na neglected at underpaid. Kaya sa aking pamumuno, magsasagawa tayo ng mga programang tutulong sa mga magsasaka at mangingisda upang mapabuti ang kanilang mga kalagayan. Kailangan natin ng mas magandang access sa teknolohiya upang mapalakas ang kanilang produksyon. Nais ko rin nataguyod ang sustainable agriculture at pagkakaroon ng farm tourism sa ating bansa. Maaaring itong magdulot ng dagdag na halaga sa mga magsasaka at makabuo ng mas maraming trabaho. Karamihan sa mga destinasyong sakahan dito sa Pilipinas ay nagsasagawa rin ng mga eco-friendly na pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay isang inclusive na paraan para sa rural development. Habang umuunlad ang sakahan, kasabay nito ay inaalagaan ng mabuti ang kapaligiran na isang magandang paraan para isulong ang turismo. Magdagdag tayo ng mga institutes, laboratory facilities para pag-aralan at makadiskubre ng iba pang paraan ng produksyon ng butil ng palay na walang kemikal at mas makabubuti sa kalusugan ng mga Pilipino. Sabi ng aking mga katunggali na kulang pa at di pa sapat ang aking karanasan at kakayahan upang pamunuan ang ating bansa. Hindi ko itatanggi ang kanilang mga sinasabi na patungkol sa akin. Subalit, kaya kong patunayan at panindigan na magagawa ko ang aking inihain ng mga plataforma dahil alam ko na kasama ko kayong lahat sa pag-abot, sa paggawa, upang may sakatuparan ang mga ito para sa ating bayan. Kakailanganin din natin ng mga bagong ideya at solusyon, sapagkat ang iba sa kanila matagal nang nakupo, ngunit hindi umuunlad ang ating bansa. Bagkus mas lumalala pa ang problema ng bansa dahil sa korupsyon. Ang yaman ng bayan ay para sa lahat at hindi para sa bulsa ng iilan. Panahon na para may alis sa kinasasadlakan ng kahirapan ang taong bayan. Sa bagong Pilipinas na ating itatayo, magbibigay tayo ng mas maraming suporta sa mga maliliit at lokal na negosyo. Imbes ng 4 Ps, gagawin na natin itong 5 Ps. Ang isang P ay para sa pangkabuhayan, upang makapagsimula ang pagtayo ng mga maliliit na negosyo at palakasin ang ating ekonomiya. Magpapatupad naman tayo ng mga programa upang may balik ang kagandahan ng ating mga likas na yaman. Isusulong natin ang sustainable development upang masiguro na hindi mauubos ang yaman ng ating mga anak sa hinaharap. At panghuli, magpapatayo tayo ng mga infrastruktura tulad ng wind turbines, nuclear at solar power plants, at hydro dams upang mag-generate ng libreng kuryente sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Mga kababayan ko, ang bagong Pilipinas na aking isinusulong ay isang bansa ng pag-asa, katulungan, at pag-unlad. Isang bansa na hindi nag-iiwan ng kahit sinong Pilipino. Ako, si Isa Mapalad, kasama ninyo sa pagbabagong ito. Ang pangarap ko ay pangarap din ninyo. Tayo ay magkaisa para sa isang bagong Pilipinas na ipagmamalaki natin at ipapamana sa susunod na henerasyon. Maraming salamat po.